Inilatag ng Presidential Anti-Organized Commission Crime Commission ang kanilang mga tagumpay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Luisa? Naomi, tinuturing nga na malaking tagumpay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghuli sa iligal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa prison na special ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na dito napakita ng gobyerno na mas malakas pa rin ang pamahalaan kaysa sa mga iligal na gawain sa bansa. Batay kasi sa kanilang investigasyon, lumalabas na karaniwang iligal na pogo ang nagiging punot dulo ng mga krimen sa Pilipinas tulad ng kidnapping, human trafficking at iba pa. Kaya ngayong sinutugis na ng mga otoridad ang mga iligal na operasyon ng pogo, ang PAOK unti-unti nang nababawasan anya ang krimen sa Pilipinas. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, at least na nahubaran natin na yung mga pogo na nagtatrabaho dito, nakala natin nagbibigay ng pera, nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng something na pwedeng ikaangat ng bansa natin. Hindi pala totoo yun. Ang nangyayari pala is yung pangako na yon hindi nangyari. Pag nawala sila, tatahimik ang baka tumahimik po tayo. Sa bilang naman ng PAOK, 5 malalaking iligal na pogo hub ang nasa wata nila. Pero may 402 pa silang hahabulin dahil sa datos ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, 42 lang ang lehitimong nagparehistro na pogo. Para naman sa mga mahuhuli nila tulad ng mga ni-raid sa Pasay, Bamban at Pampanga, sa ngayon ginagamit na ang mga pasilidad para sa mga pangangailangan ng gobyerno. Dahil kasi sa illegal umano ang mga ito, may karapatang batakin ng pamahalaan ang mga building na ito na illegal ang operasyon. Yung karamihan, like yung 5 na ni-raid natin, na malalaking pogo hubs, lahat yan ipinoforfeit natin. Yung mga buildings, yung mga sasakyan. Civil forfeiture po? Yes, naka-civil and criminal forfeiture. So, hindi pa nangyayari. At least may mapalaman ng gobyerno, no? Yes, kaya ang nakakatuwa dito, yung isang pinorfeit natin sa Pasay, ginagamit na ng DSWD for yung mga rescued victims. Doon nila hinahouse, tapos ginawa na rin natin kulungan yan ng mga nahuhuli natin sa pogo. Para naman sa mga nahuhuling foreigners na kasali umano sa iligal na operasyon, nagtatagumpay din ang gobyerno na ipa-deport ang mga ito. Sa katunayan, nasa higit 1,000 na ang napadeport na foreign nationals dahil sa iligal na pogo. Pero para sa mga Pinoy na maiiwan naman ng mga nade-deport na foreigners tulad ng mga naiiwang anak sa mga Pinay, kaakibat pa rin sila ng gobyerno. Nakikipag-usap na po tayo sa DSWD para po tulungan sila, kasi hindi naman talaga kakayanin ng PAOK. Habang lumalaki yung bata. Sa ngayon, dahil mga... Hindi naman kayo full-fledged na cabinet department. Yes, opo. Sa ngayon, kung mga bata, pang gatas-gatas, pa-pampers, pa-hospital, kaya pa po namin. Pero siyempre, kailangan po ng pag-aaral niyan kung after that, di ba? Naomi, isa rin naman sa binabanggit ng PAOK na tagumpay ay ang pagkakabulat-lat sa koneksyon ni Bamban Tarlac Mayor Al Guo sa mga iligal na operasyon ng POGO. Dahil dito umano, nabulgar ang iba pang mga iligal na gawain ng foreign nationals. Sa ngayon, bukod kay Guo, marami nang nasampahan ng reklamo ang PAOK at marami pa silang isasampa. Samantala nakabantay din naman ang PAOK sa pagpasok at paglabas ng mga bultong droga o iligal na droga sa Pilipinas. Katunayan, pinag-uusapan na rin nila kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency na magkaroon ng mga bantay sa mga port area sa bansa, pribado man o pampubliko para hindi na makapuslit ang mga droga o kahit mga iligal na gawain sa bansa. At yun na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.